tayo sa kinakaharap na problema ng ating bansa patungkol po sa ating pagbabudget, sa ating ekonomiya po. No? Secretary, para sa kalaman lang po ng lahat, saan ba malimit na pupunta ang inuutang po ng isang bansa po? Una po, ito, sasabihin ko na rin na meron po kaming kumbaga limitation no doon sa utang na dapat gawin ng isang bansa. In our case, before the pandemic, I can still remember it right. Ang ratio natin no in terms of our debt versus GDP ay bumaba hanggang 39% lang. Tapos, ang nangyari, pumasok na yung pandemic, ibig sabihin, 39% lang ng total budget natin ang inuutang natin. No? Yun yung peak nung I think third year ni Pangulong Duterte sa katungkulan. Pumasok ang pandemic, we have to adjust. We have to increase our borrowings. Pero sinabi namin, kami noon sa Development Budget Coordinating Committee, composed of Finance, DBM, Central Bank, NED, na huwag natin palampasin ng 60% if at all. At sinunod naman natin yon hanggang matapos yung pandemic, nasa level lang tayo ng 60. Ngayon, ibig sabihin 60% ng budget natin, kailangan natin kunin either from foreign or domestic borrowing, combination of that, and part of those that can be taken from the revenues generated by principally BIR, customs, and other income-generating entities or departments and agencies of government. Pero ngayon sa latest count, mabuta tayo ng 73% eh. Inuutang natin yan para lang matustusan yung budget natin. And yet, may plano pa ang gobyerno na umutang ng 730 billion by the second quarter of this year. Ay di talagang patong-patong na yung utang natin. No? And when that happens, lalo tayong mahihirapan. No? Saan natin kukunin yung ibabayad sa mga utang natin, and plus the fact na dapat may mga proyekto tayong pinapatupad na talagang sukdulan, ng dami naman, awan ng Diyos, nung kapanahunan ni President Duterte, na ngayon ay wala na tayong makita. Bagkus sa nakikita natin, yung mga nangasisira na bigla na lang nabubuhay ng mga proyekto. Pagkatapos, imbis na i-google sa pangmatagalang mga proyekto na makapagbigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan, nauwi naman lahat sa ayuda. At basta na lang pinamibigay na wala namang return of investment, kumbaga. Mabuti pa ang poor piece, dahil ang poor piece, may kaakibat na responsibilidad ang mga magulang na kaparte ng perang tinatanggap nila. Kailangan pa pag-aralin nila yung mga anak nila. Ay dito, walang kapararakang pamimigay ng pera na para bang limos na lang, parang subisya pa, manggilimos naman lang ng mga Pilipino. Sige, mo na inyo, hatagan na lang mo ani. So di naman trabaho, magwak naman lang, maghihintay na lang sa susunod na pay up, pay out. Doon na naman. So what have become of the Filipinos? Talagang wala nang halos, ganito na lang tayo. Yung iba naman, tatanggapin din. Kasi bakit? Pera din naman nila yan. Pero beyond that, ay kung anong plano nila, yun talaga mabigat.
dahil ginagawa nilang kapital. Ang pera ng bayan, ng pera ng taong bayan, at binibigay sa kanila pabalik at sinasabi pa halos na, oh, kung hindi sa amin, hindi kayo makakatanggap niyan. So para bagang pera nila yan. Di ba, hamak na sobrang nakaka-insulto yung mga ganyan ba? Ngayon ko lang nakikita yan. Matagal din naman ako sa gobyerno, pero bakit kailangan gawin yan? Opo. Sarili natin mga kababayan, ginagawa natin beggars. Ganon. Tsaka hindi magpe-pay out yan hanggat di dumarating ang mga kung sino mga yan na kailangan muna silang magsalita. At kailangan i-praise muna yung ibang tao. Na kung hindi sa kanya, wala kayo, wala ito, wala. Kaya lakasan nyo ang palakpak nyo. Kung mahina, mahina din ang bigay sa... Ano? Ginagawa ng kenkoy na lang mga Pilipino. Ganun na lang ba yun? I mean, mag-isip-isip naman ang mga Pilipino. Opo. So kumbaga, dapat naaayon din. Halimbawa, kung malaki-laki po yung inutang ng bansa, dapat maramdaman natin na meron talagang patutunguhan. Maraming mga proyekto na makakabenepisyo. Pero sa nabanggit nyo po, parang panahon ng COVID-19 ang pangungutang sa kasalukuyan kumpara noong panahon ni PRRD, Secretary. Sana po, kung meron talagang patutunguhan at merong katuturan na kumbaga kung panahon ng pandemya ay talagang ginugol natin doon sa talagang merong dahilan. Dito, wala pong dahilan. Basta na lamang ipinamimigay. Wala naman nakikitang proyekto na inuumpisahan. Bagkus na umpisahan, hindi naman natatapos-tapos, hindi na napapatuloy. At kung ano sana yung nasa National Expenditure Program para sa regular projects, ay nawala naman ng mga pondo doon at inilipat sa unprogrammed appropriations. So ibig sabihin, sila na lang ang talagang merong poder na kung ano yung project gusto nilang i-implement ngayon, nasa na yung project mo ngayon, na ngayon natin i-implement yan, dito natin kukunin sa program. Ganun na lang. There is no proper management of the funds of the government. And I don't know what's happening with the way, bagay wala kasi magagawa dahil ang DBM, dalawang purpose niyan budget preparation, no? And then let it go through the process of legislation, and then when it is approved as a General Appropriations Act, it will be executed dahil ang DBM din mag-release ng pera. But there's another function na dapat gawin ng DBM at ito naman mandato nila. That's the management part. That's the management part. So looking into how the money released to these departments are being utilized. Is it being utilized for the purpose intended? No. In other words, it is the duty of each government agency na sundin kung ano yung mandato nila sangayon din sa budget na ini-approve para sa kanila. At kung ang gagawin na nga lang ay ipinamimigay yung pera na wala namang talagang patunay na ito'y dapat na manatili at magbigay lunas, hindi lamang pansamantala, kundi yung sustainable ba na tulong hanap buhay. Hindi yung binubuhay mo na lang sila at pinapakain mo na lang para mo na lang binibigyan ng rasyon, buwan-buwan, bigas, pera. Wala kami nakikita. Ako, been part of government. Wala talaga akong nakikitang tamang aplikasyon ng pera ng bayan. At pakiwari ko, talagang wala as instructed. Ganun na lang. Utos ng taas. O anong gagawin mo dyan?